Office. Alerto, agad, action agad, mas mabilis, mas maaga, mas ramdam ng publiko. Lahat kikilos at walang makakalusot. Dayan 911. At asahan niyong darating kami sa loob ng 5 minuto. Well, isang makatapang umaga sa kanilang lahat. At araw po ngayon mga kaibigan ng Huwebes, ikaliwa sa buwan ng Marso. Marami tayong ginugunita ngayon, hindi sinaselebrate ha. Unang-una po dito ay ang Women's Month, buwan ng mga kababaihan at sa araw po ng linggo ay March 8, International Women's Day. At ngayon ding buwan na to, yung Fire Prevention Month po natin at iba pa na mga ginugunita ng iba't ibang ahensya ng ating pong pamahalaan. Ano? But this time, dahil ang makakatuwang po natin ay ang Cagayan Police Provincial Office, natural, mga women power tayo ngayon, umagang ito. At makatuwang po natin sa isang oras na balitaktakan, ano ba ginagawa ng mga kababayang pulis? O, di ba? Kasi nung araw, ayaw nila yung pulis na babae. This time, because of gender sensitivity and gender equality, makita na natin ngayon na 5% I think ng ating mga workforce from the uniform personnel ay nandyan na po ang ating pong mga kababaihan. Makatuwang natin ang napaka-sexy ngayon. Isang buwan, mahigit hindi ko nakita si Ma'am Sheng na sexy na ngayon. Yan. Because of the requirements na sinasabi dapat ma-maintain nila ang kanilang body mass index. Kasi hindi ka ma-promote kung medyo mataba ka na isang uniform personnel. Ma'am Sheng, good morning. How are you today? Belated Happy Valentine. Yes, Sir Rudel, isang mapagpalang umaga po sa atin pong lahat and of course sa mga kababayan po natin na nakaantabay dito po sa isang oras na programa po natin dito po sa Cagayan Police in Action. And of course, bago po ang lahat, batiin ko din po ang atin pong butihing Provincial Director, Police Colonel Mardito G. Anguluan, and of course sa atin pong DPDO, Police Lieutenant Colonel Pepito Mendoza, and ang atin pong DPDA na si Police Lieutenant Colonel Sherwin F. Kuntapay, and sa lahat po ng atin pong mga kasamahan dyan po sa provincial headquarters. And of course, batiin ko po ang atin pong very busy po na S5 ang atin pong Chief Picadu, Police Major Florentino Maralag, and ang atin pong napakaganda po na FJ God Officer, Police Captain Mary Jane Caroda, ng atin pong Deputy Picado na si Ma'am Berdita Cruz, at sa lahat na po ng nanonood ngayong umaga. Yan ang aking pong family dyan, si Mama, nanonood na po agad, Mama Herminia Fronda, all the way from Luna, Apayao. Magandang umaga po sa atin pong lahat. And yan, kagaya nga po ng sinabi ni Sir Rodel kanina, marami po tayo yung mga gugunitain na mga selebrasyon ngayong buwan po ng Marso. Yan, lipatin yun DJ February nga araw ng mga puso. Sabi ko nga, isang araw lang yung February 14 ay ang lahat po ay napakaraming concern and yan, sa lahat po ng atin pong yan, may I take also this opportunity po na pasalamatan po yung atin pong mga kababayan, yung atin pong mga stakeholders sa patuloy po nilang pagsuporta sa lahat po ng programa po ng Cagayan Police Provincial Office. And of course, sa atin pong mga
tawag dito sa atin pong mga hepe, mga masisipag po na hepe natin sa iba't ibang municipality. Kasama na po dyan ang atin pong mga force commander ng 1st and 2nd PMFC. And of course, wini-welcome at binabati na din po natin, Sir Rodel, ang bagong talaga at talagang mainit na napakainit po na tinanggap ng Tugigaraw City ng LGU, ang bagong talaga po na hepe ng Tugigaraw Component at City Police Station, Police Lieutenant Colonel Gary Matagay. At sa atin pong naging outgoing na COP nga po si Sir Darwin, maraming salamat po sa talaga namang napakatibay na pagseserbisyo mo po sa Tugigaraw City, and good luck po sa bagong journey na tatahakin mo po para po sa iyong career growth, Sir Rodel. Okay, nababanggit nga natin about Women's Month, at yung sinasabi ko nga kanina about gender equality and gender sensitivity. Kasi sabi ko nga kanina, Ma'am Sheng, bago may pakilala yung ating mga guest, nung araw hindi pwede ang kababaihan sa uniform personnel. At yung kababaihan din, kung maalala po natin, yung mga sinaunang panahon, ay sabi diyan ka lang sa bahay, alagaan mo ako at ang ating mga anak. This time, hindi na po. Kasi nag-excel na rin ang ating pong mga kababaihan sa lahat ng anong tawag dito, work of life. Lahat, di ba? Sa politika, sa pagkasundalo, police, and everything. May mga regional executive director na tayo ng mga kababayan and others. Kaya ito yung epekto, yung sinasabi natin na gender equality. Ma'am Sheng, sino yung mga guest natin? At matanong natin kung how to be you. Yun lang eh. Yun lang, how to be you as a policewoman, how to be you as a mother, and how to be you na magiging matatag na isang babae sa lipunan. Yan. Thank you so much, Sir Rodel. Yung mga bisita po natin ngayong umaga ay talaga namang masasabi po nating mga eksperto na sila sa kanilang mga designation, kasi kumbaga sila na po talaga yung kilala na humahawak dito sa posisyon na hinahawakan po nila. Kaya napakaswerte po natin ngayong umaga dahil in relation nga po dito po sa paggunita po natin ng Women's Month. Remember, Sir Rodel, Women's Month, hindi Women's Day. So kayong mga kalalakihan, mga kasama natin na mga men in uniform, pagbigyan nyo kami ngayong buwan ng Marso dahil Women's Month nga po, inyo pong pakikinggan kung ano po yung mga hinaing, kung ano po yung mga mensahe naman ng ating pong mga kababaihan. And inuulit ko po, napakaswerte po tayo ngayong umaga dahil makakasama po natin ang talaga namang masasabi ko po na mga expert pagdating nga po sa mga usaping kababaihan, kasi sila po ay matagal na po sa kanilang mga posisyon na hinahawakan from their PNCO days hanggang ngayong PCO na po tayo, ay talagang nandyan pa po sila. Kasi sa atin po na sa PNP, hindi ka po pwedeng maupo sa isang designation kung hindi ka po capable, kung wala po sa iyo yung mga requirements na kinakailangan sa posisyon na yan. At hindi ko na po pabain, makakasama po natin ngayong umaga dito po sa isang oras na programa po natin ang atin pong Chief WCPD nga po ng Cagayan Police Provincial Office, walang iba kundi ang soon-to-be Police Major, Police Captain Michelle Villanueva. And of course, kasama din po niya ang atin pong, masasabi ko din isa sa mga expert pagdating sa usaping kababaihan, ang tagapagsalita po ng Tugigaraw Component City Police Station, at the same time, WCPD and FJ God Officer, yan ang soon-to-be rin po, Police Captain Rosemary Tagyam. Mga classmate, mga ma'am, ang inyo pong mainit na pagbati sa atin pong mga tagapanood at taga-subaybay dito po sa programa po natin. Isang magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa lahat ng Warang Lipi class, sa ating napakabait na provincial director, sa ating DPDO at DPDA, isang magandang umaga po sa ating lahat. At sa lahat po ng WCPD, sa mga municipality at sa Tugigaraw City Police Station, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, isang magandang umaga din po sa ating lahat. Unang-una, kagaya ng nasabi ni classmate ko kanina,
gusto ko lang pong batiin din ang ating bagong talaga na Acting Chief of Police. Welcome, sir, sa Tuguegarao City. Police Lieutenant Colonel Gary Matagay. Binabati ko din po ang aming sexy na Deputy Chief of Police, si Major Jackie Lu Quinto. Lahat ng mga officers po ng TCCPS. And of course, ang ina po ng Tuguegarao, si Honorable Ma'am May Lating, mga lahat ng personnel po ng TCCPS, lahat po ng nanay, ate, na nakikinig at nanonood po ngayong umaga, isang magandang umaga po sa ating lahat. Yan, matanong muna natin kung ano yung mga activities muna nila bago tanungin kung paano ba yung buhay ng isang nanay, isang pulis at isang public servant. Ma'am, sa Cagayan, sa WCPD po natin, ano yung mga activities natin sa Cagayan Provincial Office po muna about this Women's Month, kung ano yung mga nakalatag na mga activities po natin. May mga series of lecture ba tayo? Mga ano pa? Oo. Actually, Sir Rodel, yung kumbaga is, sa amin po kasi is may mga initiatives din po tayo pagdating po sa mga programa na kailangan gagawin during Women's Month celebration. Yan po yung talagang, kumbaga, year-round na ginagawa po natin. Nandyan yung mga pupunta po tayo sa mga iba't ibang school, mga barangay para mag-lecture, And for yung mga programa po na kailangan po kumbaga mga additional, Sir Rodel, we are just waiting po kung ano po yung magiging programa po ng regional headquarters at yun po yung po natin, yun po yung i-recap din po natin sa provincial level. Magkatandem po kasi yan yung FJGAD po natin at saka WCPD. Kung ano po yung programa na ibababa from FJGAD, yun din po yung i-adapt ng atin pong mga WCPD. Pero meron ng invitation ang Tuguegarao City sa kanilang Women's Month. Ma'am Rose? Yes, sir. Actually, hinihintay po namin yung scheduled na kick-off po natin tungkol po dito sa Women's Month. So sa amin naman po sa city, may mga activities na po tayo na naka-line up po in coordination din po sa ating LGU, sir. Actually, sa PNP, may ginawa na po kami na mga activities kagaya po ng aming Zumba. May mga lecture din po, sir, na ang mga participants po natin ay mga PNP personnel na WPS po regarding po sa mental health awareness po. May livelihood pit din po tayo in coordination din po sa ating DOST na. And ito po yung maganda sa LGU po natin. Kasi kasama din po ang ating kapulisan doon. May gagawin po na activity ng pangalan po ay Juana Magpasikat Ka, sir. Yun po yung pinaka-highlights po natin ngayong 2026 po na Women's Month. Iba po yung pageant. Dito po kasi, sir, may gaganapin po na pang sayaw with monologue. Yung monologue po natin doon, nandun po yung kung gaano po katibay ang loob po ng mga kababaihan. Kung ano po yung mga strengths po natin at yung mga pinagdadaanan po natin, paano po natin lahat ito na o-overcome. So yun po yung pinaka-highlight po ng, at lahat po ng agency po dito po sa Tuguegarao, sir, pwede po silang sumali dito po sa activity na to. So sa atin sa PNP, ginagawa na din po natin at nagpe-prepare na din po tayo kasi may mga participants po na kailangan dito. Ano yun, ma'am? Juana Magpasikat Ka. Juana Magpasikat Ka, sir. Ano ba yung tema natin? This is yung sa Women's Month natin. Ano yung tema natin? Tag nito? About gender equality. O, di ba? Yes, Ma'am Rose, baka meron ka nung tema natin. Kasi this is a 5-year term, yata, na Yes tema po. natin. We for gender equality and an inclusive society, sir. Pero yung team po natin this year, lead like the Babaylands Filipinas. Babaylands Filipinas. Okay. Medyo i-steady mo nga muna doon, Lon. Basahin ko nga muna, isayin natin. We Gender Equality Inclusive Society, di ba? Ito yung 5-year term na magiging natin.
team natin. So, gender equality, gaya ng nabanggit ko nga kanina, di ba? Ano ba yung mga strength ng kalalakihan na hindi kaya ng kababaihan, di ba? So, makikita natin ngayon, kagaya ng nabanggit ko, itong mga katabi ko, baka kaibigan, baka next year, puro major na itong mga na to, mga opisyal natin na to. And hopefully, kasi meron na silang mga nasundan ng mga chief of police, si Ma'am Michelle nga, naging deputy na yan ng Alcala and even Igig, ano? Naging deputy chief of police na po yan. At si Ma'am Ami de la Cruz ng Isabela, nag-COP na rin yun. Galing din ng Tuguegarao yan as information officer, WCPD. Si Ma'am Anog, di ba? Nandun na sa San Isidro rin. At bilang chief of police, kaklase din ninyo yun, ma'am, di ba? Okay. So, ano ang pakiramdam ng isang babae? Ito yung hamon sa inyo, na mga kababayan natin. Ano yung sabi mo kanina, ma'am? Juana, pasikat ka. Yan. Yung mga term na yan, ano bang dapat ipakita ng ating mga kababaihan doon sa nabanggit mo kanina, ma'am? Kasi, pansin natin na lahat ng activities ng LGU Tuguegarao and other LGUs in the province, including provincial local government unit, kasali lahat ang PNP, ma'am. Sa akin, sir, bilang babae, yung kakayahan po na magiging pantay po para po sa lahat. Kasi nga, dati, sir, di ba, ang mga kababaihan, wala tayong mga privilege, hindi tayo nakakalabas ng mga bahay-bahay, hindi tayo nabibigyan ng pag-asa na makapag-aral man lang o makilahok sa mga kahit na anong activities sa ating community. Sa ngayon, hangarin ng mga kababaihan, sir, na madinig yung mga voice po natin lahat. Upang sa ganon, makasali din po kami sa lahat ng mga activities, may pakita namin kung gaano kalakas ang mga kababaihan. Ma'am Michelle, Lasam PS is watching Kalayan Police Station. Hopefully makapasyal po ako dyan sa Kalayan by March 31 hanggang itong Semana Santa na lang natin papasyal. Sino bang chief of police natin, ma'am, sa Kalayan? Sir, Police Captain Jesse Alonso po. Siya pa rin, si Apo Jesse Alonso pa rin doon. Opo, yes. Sir Jess, papasyal ako dyan sa'yo. Si Apo Colonel Lakangan, shout out sabi niya. Ito talagang action man din itong si Colonel Lakangan na to. Daming mga activities niya, mga accomplishment niya. Lasam PS, Happy Women's Month at ang Kalayan. Okay. Ma'am Michelle. Yes, Sir Del. Bali sa aming mga babae, hindi lang po kami babae lang. Kami po ay mga babae na nagsisilbi, na nabibigyan ng parehong oportunidad din ng mga lalaki na binibigyan ng posisyon at nakikita yung value ng mga babae. Pantay na po sa mga lalaki when it comes to sa pagtulong, sa service, yung strength lang ang hindi talaga kaya naming pantayan sa lalaki, Sir Rodel. Pero kung sa pamumuno, sa pagseserbisyo, kaya po naming gampanan ang mga bagay na yun, Sir Rodel. Babae kami, hindi babae lang. Di ba? Opo, Anong sir. kaya mo na hindi ko kaya? Ma'am Ross. Sa akin po, kung sa tingin ko, mas may kaya pa nga ng babae na hindi po kaya ng lalaki, sir. Dahil nga po, unang-una na nga lang po, yung panganganak po namin, pagbubuntis. Yung feeling po na nandoon kami na nagle-labor, ay talagang yun na po ang strength naming mga kababaihan, sir. So, kung sa tingin po natin, babae lang kami, hindi po kami papayag dahil nga in some other way, kahit nga sabihin natin na hindi natin mapantayan by means of strength, but in some other way, sir, ay may mga kakayahan din kaming kababaihan na hindi po kaya ng mga lalaki. Yun. Mary Ann Gose, Happy Women's Month. Gigi, Happy Women's Month. Alam mo, doon lang talaga tayo nagkakatalo. Doon sa lakas ba? Pero may mga kababayan din malalakas. Di ba? Hindi yung malalakas ang pangangatawan, malalakas ang loob talaga. In terms of operational. Yung COP natin ng Kamalanyugan is also babae. Di ba? Si Captain, kaklase din niyo yan. Captain Ramos, di ba? Si Apo Vincent Macudeo is also watching. So, bago ako magtanong na medyo nakakalungkot, anong pwede pa nating ipagyabang na mga nagawa natin o gagawin natin
nang sa ganun ay masabi natin na there is already a gender equality. Ma'am Michelle at Ma'am Rose. Sir, sa amin po sa baba, sa station, pantay po dahil nga po nakaka-duty din kami ng 24 hours. Nakikita nyo sa labas, mga babae din po kahit hating gabi, nandyan po nagbabantay sa ating kalye, kasama ang mga kalalakihan. Lahat ng ginagawa po natin sa istasyon, kung ano po yung ginagawa ng lalaki, nagagawa na din po natin. Gaya ng yung pagpapatrolya na lang po. Iyon po ang pinaka best example po sa atin dito po sa ating lungsod. Ma'am Michelle. At sumasang-ayon ako kay classmate ko, Rosemary Tagyam, Sir Rodel. Kasi yung nasa station pa ako, talagang checkpoint, patrolya, kami ang nagli-lead na officer na babae. Ginagawa namin lahat yung makakaya namin na kami yung kasama ng mga PNCO sila ang ginagabayan namin every time na may activity, mapababae man sila o mapalalaki. Kasi napapansin ko yan sa mga checkpoints natin dito sa Tugigaraw, sa lahat ng mga munisipyo na dadaanan natin, may mga kababaihan na nandyan sa mga checkpoints po natin, Ma'am Sheng. Ikaw, Ma'am Sheng, bago ka pumunta sa Cagayan PPO, alam ko, na-destino ka rin sa iba't ibang mga stations natin dito sa region to. How to be also as an officer, ma'am? At naging official ka rin yata doon sa Abulog at Nueva Vizcaya. Yes po sir, sa amin po is sa amin po kasi na mga sa PNP, officers come and go. So sabi mo nga Sir Rodel, nanggaling po ako ng Vizcaya nung yun po yung pinakauna po na assignment ko nung naging officer po kami, naging deputy po ako ng Jadi Police Station, and then nalipat po ako sa provincial headquarters at as human rights officer and WCPD officer po ng Nueva Vizcaya, and then after po ng almost 2 years, bumalik po ako ng Cagayan PPO at naging deputy po ng Abulog Police Station before po na napunta po ako sa Cagayan PPO diyan sa provincial headquarters. So, napakahirap, maraming mga challenges Sir Rodel, pero as an officer, napakalaking kumbaga nag-flip yung buhay natin from PNCO to PCO dahil may mga bagay na yung level na lang po ng responsibilidad ay ibang-iba na Sir Rodel. So, ang tanong ko sa inyo ngayon, from that of the PNCO, before na nag-lateral kayo, ano ba yung pangalan ng klase niyo, ma'am? Huarang Lipi. Ano yung pinaka-challenging part, di ba? Na naranasan ninyo? At ano yung nag-udyok sa inyo na pumasok bilang PNP personnel? Kasi mga iba-iba kayo ng course. Unahin natin si Ma'am Sheng. Ano bang kurso mo nung araw? At bakit naisipan mong pumasok sa PNP? Bago pa ganito tayo, di ba? kasali na pala ako sa interview. Sir, graduate po ako ng BS Criminology, Sir Rodel. Dati po is prior to my, nung pagpasok ko po before ako na naging police, ay nasa academe po ako. So, siguro naniniwala po ako na yung, kung ano po yung the best na alam ng Panginoon na para sa'yo, doon kanya talaga ilalagay. At kung saan talaga komportable yung puso mo na magtrabaho ay doon ka ilalagay. So yun lang ang sagot ko Sir Rodel para mas mahaba yung kasagutan na ibibigay ng dalawang guest po natin. Yan. Ma'am Michelle, bago ka pumasok sa PNP, ano naman yung talagang kurso mo nung araw? Kasi dito, lahat ng courses open sa pagpasok ng PNP. Meron mga teachers and others, kasi meron yatang program noon, kung maalala ko, ang PNP kumukuha sila ng mga licensed teachers para magturo sa mga kabataan natin na medyo nasa liblib na lugar. O Ma'am Michelle, ano naman ang course mo? At bakit mo naisipang pumasok ng PNP? O nanonood si Hepe natin ng Kabagan, manong niya yon, si Apo Merwin. Sa akin naman, Sir Rodel, ang aking course ay BS Accountancy. Ang layo sa pagpupulis. Pero sabi mo nga, nakikita ko sa kuya ko kung gaano kaganda yung pagiging isang pulis at siya yung naging model ko. So,
na nag-apply ako sa PNP at hindi lang doon nag-end, Sir Rodel. Nag-enroll din ako ng BS Criminology para yung course, maintindihan ko yung pagiging pulis talaga. Si Ma'am Scarlett Tupinyo ng Isabela nanonood din. No, 'di ba? Sana nandito ka rin para isama kita dito eh. Okay, si Ma'am Rosemary. Yes sir, ako din ay graduate po ng BS Criminology. Dahil nga po yung noong magka-college po ako, pulis na din po yung kuya ko. At siya din po yung nag-convince sa akin na pumasok kasi sa totoo lang, ayaw ko nang pumasok noon dahil nga may ano kasi kami ng asawa ko, may business na kasi kami noon. Ngayon, sabi ng kuya ko, bakit hindi mo makita yung kagandahan ng PNP? Iyon ang kinuha mo na course, kaya hayaan mo yung asawa mo na maiwan sa business at ikaw ang pumasok. Yun po ang convince po ng kapatid ko sa akin noon. At yun nga, napagbigyan ko nga po siya at doon ko po nakita yung maganda po na naibigay sa akin ng PNP organization. Anong ranggo ng kapatid mo, ma'am, ngayon? PEMS pa lang po siya ngayon. Sa Anong pangalan HPG niya? po siya. Ay, HPG. Sabi ni Ma'am Colette Jane, watching from Isabela, PPO, proud classmate here, Michi, sabi niya, sana nandito ka para isama kita dito sa How to Be You. Yan, di ba? Wag na, baka magalit sa akin yan. Sabi ni Gigi, ang gaganda ng guest mo, sir. Talaga, makita mo ito, di ba? Tope Junior, watching from Enrile po. God bless PNP. Happy Women's Month. Ngayon, ang tanong natin, kasi iba na yung training ngayon, ma'am, at saka yung training ninyo, ilang taon na rin ang nakakaraan nung pumasok ko as PNCO? Anong Sa akin, sir, 2018? is 20 years in the service. Para mas nauna si Mate Michelle, parang 21 or 22. 22 years. 22 Kasi years na. 2003 ako pumasok. Oh, Sir. 2003. 2005 ako pumasok. Kita man. Sana magre-retiro na kayo. Pero may mga ganun na pagdating ng 20 years, magre-retire na. Meron akong kakilala. Yun ang sinasabi ng optional. Ngayon, ano ang pinaka-challenging part sa pagpasok nyo ng PNP? Una siguro si Mate Michelle. Kaya nga. Yan, go ahead, Mate Gisahin Michelle. Gisahin natin to. Actually, Sir Rodel, wala akong alam kasi nga yung course ko accountancy. Hindi ko nakita kung paano yung criminology, kung paano yung ayos nila. Pero syempre, babae tayo, madali tayong mag-adjust, Sir Rodel. Nung training, hindi ko alam na ganun pala yung training. Nag-apply ako, marami nang bawal sa pag-a-apply, bawal na yung makipag-usap na kung sa kani-kanino, ganun pag mag-apply ka, dapat yung tayo mo maayos, ganun. Nung nag-apply ako, tapos nung nakuha akong police, Sir Rodel, nung reception, ano ba ang reception? Kainan. Yun pala training na pahirapan. Imagine mo yung transition, Sir Rodel, sa civilian to uniform. Pero syempre nga, sabi ko, babae tayo, madali tayong mag-adjust. Yung sakit sa katawan, ang ano natin, yung goal natin nandun na tayo. Panindigan natin yung training, kung kinaya ng iba, kakayanin din natin. So, yun yung first phase yun, Sir Rodel. Then nung sa PNP nung PNCO kasi, Sir Rodel, from station, malapit lang naman ang Igig Police Station since taga-Igig ako. So, uwian. Pero nung nag-officer na, Sir Rodel, meron yung 2 weeks kang hindi nakaka-uwi. And thankful tayo kasi may technology. Nakakatawag tayo sa family natin through video call. So, parang nandun lang din tayo. Hindi rin nawawala yung paggabay natin sa mga anak natin, pangungumusta sa mga magulang natin at mga kapatid, ganun, Sir Rodel. Ma'am Rosemary, sabi mo, may negosyo na kayo. Ayoko na, uwi na ako, mag-business na lang ako. Pumasok ba sa isipan mo yun, Ma'am Ros? Yes, sir, sa totoo lang. Kasi first 1 week ko po doon nung nag-take out po kami bilang PO1. Na-feel ko yung sakit ng katawan. Tapos wala kang mapagsasabihan doon kundi yung kabangs mo lang. Kasi maalala ko na sa taas kasi ako ng bangs kasi 2 po yun, taas na kababa. Sasabihin mo,
Parang ayaw ko nang bumangon sa sakit ng katawan. Ano ba kasi yung napasok ko? Pero habang tumatagal, yun, sabi nga nila pagpasok mo sa pulis, dapat lahat ng mga kagandahan na naranasan mo sa labas ay kalimutan mo na. Tapos, lunukin mo talaga yung pride mo, Sir Rodel. Kasi nga, sabi nga ni classmate ko kanina, pag tumayo ka, dapat as in yung kitang-kita na snappy ka. At kung may makita ka na mga seniors mo noon, bawal mo silang tignan sa mata. Tapos, yung mga, ang dami na pagbabago sa atin. Kasi from civilian talaga to PNP personnel po, Sir Rodel, talagang mag-a-adjust ka ng todong-todo. Tapos, ito naman pagiging officers po natin, kagaya din si classmate ko, na-assign din kasi ako dito sa TCPS na po since PO1 po ako. Umalis lang ako noong nag-apply na kami for PCO. At yun nga po, dahil po sa kailangang lumayo kami, napalayo po kami, ako sa dalawa kong anak noon, kasi dalawa pa lang po yung anak ko noon. Mahirap dahil nga eksakto na pandemic nung umalis kami. Hindi ko matanggap actually, Sir Rodel, kasi nga, yung anak ko parang 2 years old pa noon yon, yung pangalawa ko. Umiiyak ako na nagmamaneo papunta dun sa Quirino. Kasi sabi ko, bawal yung ita-travel mo na yung mga bata noon, bawal na umuwi ka na lagi-lagi. Tapos, yun na lang, communication na lang, yung pagtawag na lang, video call, yun na lang ang ano mo sa pamilya mo para masubaybayan mo sila. Yun yung mga kung minsan ayaw mo nang iwan kasi pamilya mo yan, mga ganon, kailangan mong umiyak, di ba? Pero yung mga saddest moment na yan, it will bring you joy now kasi nalusutan lahat ng mga yon. Cecilia Santo Tomas Asuncion is watching, mabuhay ang kababayan. Ang kumumabasa dato, Happy Women's Month, WCPD, kagayan ko na, kuha mo dato, Chinese, Koreano. Mga personnel ni ni Mate Michelle, yan. Now, eto ngayon, yung mga tanong natin. O, di ba? Bilang nanay, di ba? Paano nyo hinati-hati na yung mga oras? Lalo-lalo na ngayon, kayo yung mga opisyal, kapag ka naka-duty kayo, hindi kayo basta-basta makaalis ng opisina because you are going to perform your duties and responsibilities as an officer of the PNP. Yan, si Ma'am Michelle. Di ba kay Ma'am Michelle, medyo graduate na yata ng high school yung panganay? Yes. O, ngayon, paano mo hatiin yan? Nandun sa igig, tapos ikaw, may mga duty, officer of the day, mga ganun-ganun yung mga duty ninyo, and at the same time sa operation, kung minsan sumasama kayo. Sa akin naman, Sir Rodel, yung oras para sa trabaho, itutok mo yung oras mo sa trabaho. Pag oras sa pamilya, oras sa pamilya. Pag nagkataon na off mo at walang pasok yung mga bata, ipasyal mo sila, yung spend time, quality time sa kanila para hindi naman sila magsiselos na yung trabaho mo na lang ang inaasikaso mo. But at the same time, sa atin kasi as officers, pag off natin, hindi lang talaga 100% off eh. Naka-monitor ka pa rin sa trabaho, Sir Rodel. So, nababalance naman natin yung pagtatrabaho at oras para sa pamilya, Sir Rodel. Pero, Mama Michi, sabi niya, kailangan ko nasa tabi ko, ganon. Pag minsan, babae pa rin tayo na natatouch yung ating pong, anong tawag dito, yung ating damdamin. Sabi nga ni Crisanda Bakay Agabaw, baka kilala ninyo. Ayan na ito, sa region. Indeed, the 3 women in front of you, sir, are reminder that there are no limits to what a woman can achieve. Beautiful and snappy. Ang lalakas pa tumakbo mga yan. Malakas kayong tumakbo. Kala ko malalakas kumain na itong... Yan. Any reaction with that, ma'am? Dun po sa message ni classmate. Actually, mate, hindi na ako malakas tumakbo ngayon. Dahil nga, sabi ko nga kanina sa inyo, sir, dahil dun sa panganganak ko, madami na akong sakit. So, baka yung last, cesarean pa. Hindi po. Ay, okay, normal lang. Kasi kapag cesarean, ang sabi nila, kapag kamalamig, masakit daw yung pangangatawan because of that general anesthesia na naitusok sa inyo. Hindi pala basta-basta itusok yung anesthesia sa likod pa.
tusok na yan at medyo malalaking karayo. Parang alam ko yun. Yan, Sir Rodel, thank you so much, Police Captain Crisandra Gabao. Yan po yung dati din pong kasama natin, Sir Rodel, sa PPO. Siya po yung asawa ng hepe ng Tumawini. Ay, yan. captain ito, kaklasmate Oo, ninyo. opo. Na-meet ko na to sa region. Yan. Belated happy birthday kay Major Agabao. Soon to be Police Major and soon to be attorney. Si Ma'am Crisanda. Yes, graduate na po siya. Ay, susunod ka na rin. Yan, Sir Rodel, ngayong pagkakataon na ito, ako rin ang magtatanong sa aking mga classmate. Bago tayo pumunta sa mga personal and about sa family life, since medyo mahaba-haba na rin yung mga taon na iginugol po natin sa atin pong mga serbisyo, hindi lamang ngayong officer po tayo, pero including nung PNCO tayo, ano yung pinaka-biggest na challenge na naharap na ninyo or na-experience ninyo at kung ano man yun, paano ninyo ito napagtagumpayan, nalagpasan? Si Mate Michelle muna. Sa akin yung challenge ng from civilian to uniform personnel. Kasi syempre, yung mga style noon na pag may okasyon, present ka, ikaw ang maglilid, ikaw ang mag-aasikaso, pero pag uniform personnel ka na, pag holiday, pag Christmas, New Year, yan ka busy. Wala ka sa family kasi nagjo-duty ka, ganon. Pero sa tagal ng panahon, naiintindihan na rin ng family natin yun. Kasi yun yung yung pagtatanong ng mga bata ang pinakamahirap dun, Sir Rodel. Kasi pag sa atin na pulis, trabaho ito, kailangan nating gawin. Pero sa kanila, Mami, bakit wala ka ng Pasko, wala ka ng New Year, wala ka sa okasyon sa school? Yun ang pinakamahirap, Sir Rodel. Pero syempre, para sa atin, i-explain natin sa mga bata, communication is the key. Para maintindihan nila na ang lahat ng ito ay ginagawa natin para sa ikabubuti nila. At naintindihan naman nila yun, Sir Rodel. Yes, sir, sa akin po naman. Nandun yung fear ko po para sa mga anak ko. Kasi, sir, from PO1 po ako, IWCPD investigator na po ako. Halos lahat ng mga cases na involving po sa mga bata ay na-encounter ko na at may nahawakan na din kami. So, ang fear ko po doon, paano kaya yung mga anak ko kung sila na yung nandun sa sitwasyon na yun? Paano ko kaya timbangin ang pagiging nanay ko at pagiging pulis ko? Napakasakit na isipin kasi sa amin na WCPD, sir, sa totoo lang, kapag may client na kami na, lalong-lalo na kung ang victim is bata, natatats din po kami bilang magulang. At ang fear ko kung paano ko din naman gagawin yung ginagawa ko, doon po sa victim namin kung yung anak ko na ang magiging ganon. Kaya ang ginagawa ko ngayon, Sir Rodel, yung lahat ng mga paalala sa mga anak ko, lalong-lalo na kasi mga anak ko pa ngayon, nasa age po sila ng yung sinasabi natin na pinaka-critical na age. Yes, kung paano sila makaiwas at paano nila hindi ilagay yung sarili nila sa alanganin. Kasi nga, kami, wala kaming time masyado sa mga anak namin. Sa totoo lang po, madami dyan na nagsiservisyo na yung mga anak ay hindi na alam kung saan napunta, napariwara na sila. Kaya sa akin sa ngayon, hindi ako nagdadalawang isip talaga na sabi ko sa anak ko, lalong-lalo po yung mga CICL po kasi ngayon, madami ding nai-involve na mga kabataan, lalo na mga high school. Sabi ko sa anak ko, high school po siya. Tapos malaking tao po yung panganay ko. Anak, sabi ko, sana wag mo ilagay din si mami mo sa kahihiyan. Dahil nga, ano na lang sasabihin din ng iba kung sakali man na ganun yung magiging anak ko. Kaya sa atin na mga nanay, kahit man gaano tayo kabisi sa trabaho, find times and ways po na makausap natin yung mga anak natin. At masabihan natin sila, ma-correct natin sila kung may mga alam na natin na nasa hindi na sila magandang daan.
Kasi po habang mas bata po sila, kailangan ng putulin kung ano man yung mga masasama na nakikita po natin sa kanila. Para po sa paglaki po nila ay matututo na po sila at hindi po sila lilihis po sa magandang path para po sa kanilang kinabukasan. Ang ganda nun, ma'am. Ano? Si Apocal Lips. Mga magaganda at mga idol ko mga yan sa Rodel. Sabi niya, baka kilala ninyo to. Apocal Lips. Alec. Ay, Captain Tudaw. Oh, classmate din ninyo. Aleng Pulis ng Lasam is watching. TCPS, WCPD, ireklamo mo. Yan. Is also watching. At si Ma'am Cecilia Santo Tomas Asuncion. Alam mo, ito yung susunod ko talagang tanong. Kasi, nitong mga nakaraan, Ma'am Rose at saka Ma'am Michelle at Ma'am Sheng, may mga anak ng pulis na involved. Di ba? Malala nyo, may mga anak ng mga pulis na involved. Kaya ang tanong ko, bilang ina na ito, bilang pulis kayo, bilang ina, paano natin nasusubaybayan? Kasi hindi lang naman kayo, may mga nagtatrabaho rin sa iba't ibang mga government agencies na nagpipield, na iniiwan, 1 week na wala yung nanay, 1 week na wala yung tatay, ganon. Kung minsan naiiwan yung mga bata doon sa kanilang mga katulong, sa mga kamag-anak and others. Kaya kung titingnan natin doon sa records mismo ng PNP, at this point in time, meron na namang accomplishment ang ating Tuguegarao City Police Station na batang involved sa drug pushing. So, paano na ninyo, yun ang tanong ko, paano ninyo minomonitor ang inyong mga anak? O ikaw, nabanggit na ni Ma'am Rose, ikaw Ma'am Michelle, paano mo minomonitor yung anak? Kasi natural, nasa college pa lang, magka-college pa lang yung anak po, ma'am. Sa akin, Sir Rodel, tinitingnan ko kasi yung anak ko, kung may pagbabago ba sa actuation niya. Kasi doon mo makikita, Sir Rodel, kung may tinatago siya eh. Kung kinakausap mo siya na parang defensive, ganun, makikita mo kung may tinatago nga. Pero as of now, yung guidance talaga ang kailangan ng mga bata. Kailangan nilang masabihan sa mga bagay na dapat gawin at hindi mo naman sila kinokontrol. Kasi yun ang mahirap, kaya sila yung nagpapasaway kasi feeling nila controlling parent ka. Pero kung i-explain mo sa kanila yung mga bagay na ikabubuti nila. At Sir Rodel, meron yung mga napapanood sa TV, sa mga reels, ganyan kasi sa technology sila lagi eh. Pag may nakikita ako na yung mga mabubuting ginagawa ng mga kabataan doon, sinisend ko sa kanila, ito yung mga magandang halimbawa ng isang mabuting anak, ganyan. At kung meron naman yung mga pangyayari sa mga kabataan na nalihis, pinapakita ko sa kanila, hindi ko sinasabi na hindi maganda ito. Ito, sabi ko, parang nalihis sila ng landas na kailangan ng corrective measures, na kailangan nila na magabayan, at sana hindi mangyayari sa inyo ang mga bagay na ganyan. Kasi bilang ina, masakit sa amin na napapariwara yung mga anak namin. Pero syempre sa atin nga, hiwalay yung pagtatrabaho at yung pagiging ina. So, dapat pag yung nasa bahay ka na, medyo iwasan mo rin yung pagse-cellphone, itutok mo yung attention sa kanila. Kasi ngayon, Sir Rodel, talaga, pag nasa bahay, sa totoo lang, Sir Rodel, ilan lang kami sa bahay, parang hindi pa kayo nagkakitaan kung hindi kakain. Ganun, Sir Rodel eh. Pero sa akin, I find time na talagang everyday yan, nag-uusap kami para kinukumusta kung paano yung lagay nila, kung ano yung nangyari sa school. Kailangan may heart-to-heart talk sa kanila para maintindihan nila yung gusto mong mangyari. Alam mo, reaction ko lang diyan, Ma'am Michelle at Ma'am Rosemary, yung mga nanay ngayon, pag uwi nila, ibigay yung cellphone sa anak. Yun, nasa gitna doon, Anong pangalan yung nasa gitna na yan? Nakita kong nag-TikTok kasama yung anak niyang, I'm discouraging that. Di ba? Na para ma-enjoy mo yung anak mo, papakita mo ng cellphone. Oy, Jo, huwag mo gagawin yon. Dahil ganun din yung pinagalitan ko yung manugang ko na ganyan na puro cellphone. Si Apo Gilbert yan. Good morning, Apo Gilbert yan dyan sa, sa
Uy, Ma'am Seng, Sir Gilbert, Libertad. Sir, yan, sa Abulog. Libertad. Oh, Abulog. Nanonood siya. Kailan natin pasyalan, Ma'am Seng, si Apo Gilbertan? Pa-shout out, Ma'am Michi, my classmate sa recruit. O, si Gigi, ka-classmate mo daw ito. O, Okay, si Ma'am Losada ng Tuguegarao City. And Police Captain Cristobal, ang deputy po ng Solana, is also watching our program, Sir Rodel. yung kapitbahay ko dyan sa PCP Libag, si Army Arellano Gray. Yung mga nandyan sa may overflow bridge, nanonood din sila. Yung mga PNP personnel natin dyan with the OJT. Yan, nandyan po sila sa may, kung binibilang ko ng gurit. Huwag ka magalit. Oh, di ba? Kasi yun nga ang tanong natin, may mga government employees na mga kababaihan, hindi natin nawawala yan. Pero ang tanong natin, ganun din po ba yung pagtrato nila sa kanilang mga anak na kung minsan gabi na umuwi dahil sa traffic and others, pagdating, natural pagod yung nanay, pagod si tatay. Wala nang time na makipaglaro sa kanilang anak, makipag-usap sa kanilang anak. Kaya kung minsan, hindi nila namomonitor yung kanilang anak kung ano na yung kanilang mga pinaggagawa. That's why, sabi ko nga, doon sa mga iba't ibang operation na ginagawa ng PNP, may mga menor de edad na involved. Pero kung yung nanay at tatay ay todo monitor sa kanilang mga anak, mabawasan sana yung problema natin sa kriminalidad. So, sabi nga ng mga eksperto, crime prevention is everybody's concern. Kasi kung paano mo pinalaki ang iyong mga anak sa loob ng tahanan, yun din ang kanilang ilalabas sa lansangan. Remember that family is the smallest unit of the community. O, si Ma'am Mary Maraya, asa na ba ang destino nito? Cagayan na ba ito? Sa S7 siya. Bakit umalis siya sa region? O, di ba? Panay naman ang exercise dito. Huwag kang masyadong mag-exercise. Baka mamaya, walis ting-ting na yung bewang mo because of that BMI. Ma'am Cheng? Yan, so much sa mga katanungan about sa trabaho, Sir Rodel. So, siguro, it's time for us na tanungin din ng mga personal matters itong bisita natin. Unahin ko si Mate Rosemary, Sir Rodel, dahil sabi nga niya kanina, before siya na nagpulis, ay ayaw sana niyang magpulis kasi may negosyo na siya. Kumbaga, stable na siya dahil, ang kailangan na lang niya is i-manage yung kanilang negosyo kasama yung kanyang asawa. Yan, Mate, Ma'am Rosemary Tagyam, could you consider yourself now as a successful woman? Successful woman, kung hindi pa, ano pa yung mga gusto mong i-achieve sa buhay aside sa career mo as a police officer? Parang nalilito na ako sa tanong mo. Kaso lang, sa ngayon, nasasabi ko na po na successful po ako. Dahil nga, hindi naman lang sa sabi mo nga, pagiging PNP, sa family, unahin ko sa family ko. May mga anak ako, may asawa ako na nakakaintindi sa akin. Ay shout out ko pala yung aking asawa na nasa palengke ngayon. Si Randy Tagyam. Ayun. Parang hindi siya magtampo sa akin. Kasi, actually nga, Mate Cheng, nung sinabi ko sa kanya kagabi na kasama na akong mag-schooling, ay hindi ko alam kung ano yung reaction niya sa akin. Dahil nga, may iwan ko yung 3 kong anak. Balik tayo sa tanong mo. Sa buhay kasi, noon at saka sa ngayon, compare mo noon sa ngayon, masasabi ko na wala na akong hihilingin pa. Dahil lahat na ng gusto ko sa buhay ay binigay na ni Lord sa akin. Unang-una, yung magandang family, kagaya ng nasabi ko kanina, nakakakain naman na kami ng 3 beses sa isang araw. Naibibigay ko naman na yung magandang edukasyon sa mga anak ko, nadadala ko naman sila sa mga magandang eskwelahan. Naibibigay ko na yung financial na kailangan nila. Kasama ang family ko. Hindi lang kasi ako nagfo-focus sa family ko lang. Nag-extend pa kami sa family, sa mga kamag-anak namin. So, ang tanging hiling ko na lang
ay magiging maganda din ang kinabukasan ng aking mga anak. Kasi sa akin, sa ngayon, kontento na ako eh. Sabi nga nila, ma-feel mo yung pagiging kontento mo kung nasa iyo kasi nasa iyo kung paano mo ma-feel ang pagiging kontento. Kasi kung mas hahangad ka pa ng mas mataas na hindi mo naman, sa feeling mo sa sarili mo ay hindi mo na kayang marating, mas masasaktan ka lang. So sa akin, nandun na ako sa level na masasabi ko na nakokontento na ako. Kaya, ang ano ko na lang ay mas lalo ko pang pagbutihin itong pagiging pulis ko para lang magiging mentor ko pa yung mga susunod sa akin, lalong-lalo na po sa mga personnel natin sa baba, sa mga kasama ko na WCPD. Yun po talaga ang inaano ko ngayon, yung mabigat talaga ang dibdib ko kasi sa mga WCPD ko, nafe-feel ko na andun kasi yung hirap nila. Lalong-lalo na mga WCPD officers, sir, is mga babae talaga. Pag may operation, pag may rescue ng mga bata, hindi mo maiwasan kasi, sir, na sila yung unang makafeel kung ano yung kailangang ma-feel din sana ng magulang ng bata na nire-rescue mo. Kaya yun na lang, gusto ko na sana yung mga tao natin sa baba, mga officers natin ay bigyan pa nila yung serbisyo nila ng talagang yung pagiging dedicated ba, para sa ganun ay maibigay nila yung tamang serbisyo sa mga nangangailangan. Alam mo, may comment lang ako dun, ma'am. Yung tao, walang anong tawag dito? Contentment. Gusto niya, kapitan na siya. Ay, gusto ko maging second general o brigadier general na babae. O, di ba? Hanggang sa tuloy ang apakan na niya yung mga iba. Tama. Ako nga, masabi ko, kontento na rin ako sa buhay ko dahil unang-una, napatapos ko yung aking mga anak. Pangalawa, may stable na trabaho na nila. At pangatlo, eto naman, medyo okay pa naman tayo habang tumatanda. Sabi ni Happy Women's Month, Lieutenant Ranho, watching here. Sabi ni Talang, wow, so amazing to witness these three wonderful women of the PNP. They are truly an inspiration to all Juanas, especially this Women's Month. Your dedication, strength, and leadership embody the true spirit of empowered women. Sana all, di ba? Sana all. Mga ganitong kalakas ang mga kababayan natin. Si Apo Jerry Baloran, nag-retire na to, di ba? Good morning, ma'am. Sir, watching from First Cagayan PMFC. Annalyn Belen, watching from Santa Teresita. Ranho pala to, binaliktad niya. Okay. Ngayon, medyo paubos yung ating oras, ma'am, ano? Ano ang advice nyo? Kasi, tingnan nyo yung mga OJT natin, na mga criminologist na nandyan sa mga lansangan natin. Ang dami. Halos lahat ng schools ba nag-offer ng criminology courses? UCB, pinakamarami. Vargas, CSU, St. Louis, lahat. St. Paul. St. Paul lang yata wala. Di ba? Meron pa. Ang dami nila. Ano ngayon ang advice mo sa ating pong mga estudyante? Kasi ang hirap ng pumasok ng PNP ngayon. Kasi Ma'am Sieng, Ma'am Michelle at saka Ma'am Rosemary, nung time namin, kasi nagretiro na yung mga classmate ko nung time namin, kalakasan ng mga kaibigan natin sa labas, ang sabi ng provincial commandant, sinong gustong magbing PC? Magtaas ka lang ng kamay, high school graduate, pwede ka nang mag-training nung araw. Pero this time, faceless, nameless, hindi naman po useless, faceless, nameless na ang pumasok sa PNP. Kaya wala na yung reseta ni Mayor, wala na yung reseta ni Congressman, ni Gobernador, na, oy, Director, or Colonel Fronda, paki-accommodate mo si Rodel Ordaz. Wala na yung mga ganon. This time, palakasan talaga. Palakasan ng katawan, palakasan ng isip, yun po ang kailangan nila ngayon.
So ano ang advice mo? Kasi may nag-trending na criminology student ng Yabang. Anong advice nyo ngayon dito sa ating pong mga kabataan na gustong pumasok sa PNP service natin? O yung pamangkin kong pulis. Ay, buti nakabalik ka na diyan sa Santa Teresita, Barok. Good morning. Sino bang hepe natin Santa Teresita, ma'am? Si Juan pa rin, Makadangdang? Sir Makadangdang? Si Apurupo Pagulayan. Kumusta mo ako, Barok, kay Apurupo Major Pagulayan? Anong advice nyo bago tayo tuloy magpaalam? Ma'am Michelle. Sa lahat ng estudyante ng criminology, meron kaming mga OJT, Sir Rodel, na mga criminology. Nakikita ko naman sa kanila yung disiplina nila na nasa Cagayan PPO. So ipagpatuloy nyo lang yung pagiging disiplinado kasi yan yung puhunan nyo sa pagpapasok kayo sa PNP kasi hindi ganun kadali ang pagpasok sa PNP. Parang papasok ka sa butas ng karayom. Tiyaga, meron kasi yung mga kasamahan natin na ilang beses nang nag-apply, 5 beses, 6 na beses. Hindi sila tumigil, Sir Rodel. Nung hindi sila pinalad sa unang beses hanggang 4 na beses, hindi sila tumigil na nag-apply, nagpalakas ng katawan para sa susunod na application, makakapasok sila. Lalong-lalo na po ngayon, maganda yung ngayon, Sir Rodel, yung pag-a-apply kasi sabi mo nga, nameless na. Parang number na lang yung code na lang. So, yung talagang, yung kung sino yung nararapat, siya yung makukuha. O ikaw, Mami Ros, anong advice mo sa kanila? Dahil yung hirap din. Oh. Sa lahat po ng mga estudyante ngayon na may planong pumasok po sa pulis, ngayon pa lang ay maghanda na sila. Palakasin na nila, physical ang kanilang katawan, Sir Rodel, kasi yun talaga ang unang-una sa atin, sa training pa lang. At ihanda na din yung mga, kasi sa PNP kasi, work under pressure kasi yan. Hindi natin maiiwasan yan. So, dapat maliksi ang katawan mo, physical, at ang kaisipan mo. So habang estudyante pa lang sila, dapat nag-focus na sila kung ano ang goal talaga nila sa buhay. Hindi yung palihis-lihis, tapos ganito pala ang gusto ko. Para malaman na nila kung anong paghahandaan nila, anong klaseng paghahanda dapat ang gawin nila para makamit nila yung goal nila. Kung magiging policeman, maganda yung magiging kinabukasan nila dahil nga sa PNP organization, sir, sa totoo lang, may pagmamalaki mo yan hanggat nabubuhay ka. At dapat magtrabaho ng mahusay. Alam niyo, mahirap pumasok sa PNP, pero napakadaling lumabas. Yan, sunod nating katanungan dahil makukonsider natin na itong dalawang bisita natin, Sir Rodel, ay kasali sila sa mga listahan ng mga strong women. Ngayon, ang katanungan ko kay Captain Villanueva bilang single mom, single mom, at parang ikaw yung tumatayo rin na ama, dahil ikaw yung araw-araw na kasama ng iyong papa, dahil yung mother is during your schooling is iniwan na niya kayo, and meron ka bang mantra sa buhay na yun talaga yung nagiging inspirasyon mo araw-araw bilang isang single mom, bilang isang police officer, bilang chief WCPD ng buong probinsya ng Cagayan? Para sa akin, Mate Sheng, ang problema ay hindi permanente. Lilipas, solusyonan mo para harapin mo siya para masolusyonan at matapos. Yun lang naman ang ko sa akin kasi hindi naman lahat ng pagkakataon masaya, ganyan. Meron yung dumarating sa atin ng mga problema. Huwag mong tambayan ang problema, sabi nga nila, huwag mong tambayan ang problema, solusyonan mo para maka-move on ka. Yun lang ang para sa akin naman, Mitching. Bye-bye ang problema ka niya, ako na, ma'am. O, sige, ma'am, Happy Women's Month, madam, sa good morning, sirs and moms, watching from far away. Kunamot ni Mary Ann Sagbanan. May Ann Sagbanan. Alona Jimenez, watching from Abulog. Watching from far away daw, ma'am. Sa akin, sir, is acceptance is the key. Dahil nga,
sa trabaho natin sa trabaho namin na PNP, mahirap man 'yan, pero kailangan yung wholeheartedly na tanggapin mo kasi yung trabaho mo para hindi ka mahirapan. At mas magiging magaan ito sa lahat man ng pagdadaanan mo. Parang wala lang yun kapag tinanggap mo siya ng buong loob. Sir, ano? Ma'am Sheng, bago ka magpaalam, iabol ko lang itong padala ng National Security Council. So, Secretary Anyo reaffirms transparency as cornerstone of Philippine strategy. Alam mo naman yung nangyayari ngayon doon sa Iran at sa kakaratig bayan natin. Itong West Philippine Sea kasi mga kaibigan ay tawag nito. Ito yung pinag-aagawan pa rin na sinasabi na ang ating WPS, hindi yung Women Protector, yung WPS Women Protection Section. WPS is West Philippine Sea, At ayon po kay National Security Advisor Eduardo M. Anyo, ang patakaran ng transparency bilang pundasyon ng strategy ng Pilipinas sa pagsalungat sa aksyon ng China sa West Philippine Sea at muling inulit ang patuloy na pamumuno ng bansa sa pagsulong ng isang kaayusang maritime na nakabatay sa mga patakaran bilang tagapangulo ng ASEAN ngayong taon. At nitong nakaraan nga mga kaibigan, ay ikalawang anibersaryo ng pagkatatag ng Philippine Coast Guard West Philippine Sea Transparency Group sa Rizal Park Hotel, Manila noong February 26. Binigyan din ni Secretary Anyo ang pangunahing papel ng transparency sa pambansang strategy ng bansa. Kasi may mga ipinapalabas ang China na, anong tawag doon? Fake news din. Kaya nga kina-counter ng National Task Force on the West Philippine Sea itong may pinapalabas ng China na tawag nito, pambubuli sa ating pong mga fisher folks doon and others. So, andyan na yung problema natin. Kaya hinaharap din ng ating pong pamahalaan yung problema sa West Philippine Sea. At yun nga ma'am, sana hindi, sabagay sabi naman nila, hindi daw aabot yung mga yung mga armada ng Iran dito dahil napakalayo daw po yung Pilipinas. O sana nga hindi rin i-take advantage ng China yung nangyayari ngayon doon sa Middle East. So kung maalala po ninyo, naitatag din kasi Secretary Anyo bilang chairman ng Task Force on the West, National Task Force on the West Philippine Sea. Kaya 70% naman ng ating mga kababayan ay alam nila, they are well equipped with this what we call knowledge na atin ang West Philippine Sea. Yan. Okay, Ma'am Sheng? Thank you so much for watching Insan May Sagbanan na nasa ibang bansa. So, bago nga tayo tuluyang magtapos, Sir Del, meron akong gusto atin pong pakinggan kung bilang Chief WCPD yung mga programa na kailangan nyo pa at or ano pa yung mga plano mo or nakalatag na ng mga programa ng WCPD para mas mapaganda pa yung mga serbisyo po ng atin pong mga WCPD at kung hindi man natin totally na ma-eradicate itong mga gender-based violence na nangyayari dito po sa probinsya ng Cagayan, para yung mga programa na para at least man lang ay mapababa natin ng tuluyan, Mate Michelle. Sa atin naman, patuloy pa rin yung lectures natin sa mga schools, tsaka yung natin yung ine-encourage natin yung mga kalalakihan din kasi yung mga lalaki para at least sila yung magiging halimbawa na maganda ang buhay kung walang karahasan sa loob ng mga bahay natin. Sila yung mga magiging speakers natin, Mate Sheng, para yung makita ng kasi sa atin usually mga kababaihan, ganyan yung mga mga kinukuha natin na nagsasalita. Parang mas mararamdaman ng mga kalalakihan yung kagandahan maganda pala pag lalaki ang speaker na nakikinig sila, na nakikita nila kung gaano kaganda yung buhay ng isang pamilya na walang karahasan, na walang violence, yung may guide ba, yung mga anak nila is nasa maayos na landas kasi nga hindi sila napapabayaan ng mga
mga tatay, ganyan. Then yung pagpunta sa mga bahay-bahay kung saan kinakausap sila. Kasi usually nga yung sabi ni Sir Rodel na busy yung mga pamilya. Hindi gaanong nag-uusap yung mga pamilya. Ganyan, parang ini-encourage natin sila na magkaroon sila ng open communication sa family. Kasi ang problema, hindi yan masosolusyonan kung hindi pinag-uusapan. Hindi sagot ang pagiging silensyo mo na may problema. Ang solusyon is pag-usapan para masolusyonan. So, sa paraang yun, Mate Sheng, medyo magkaroon ng pag-uusap yung family na may ganitong issue tayo at pag-usapan nila ng solusyon. Yan, napakaganda kung nakinig tayo, napakaganda po yung kasagutan ni Police Captain Villanueva. Ngayon, listening sa mga kwento kanina ni Police Captain Tagyam, Mate Rosemary, dahil ikaw nga po ay dumaan na sa mga napakaraming mga pagsubok sa buhay bilang from your PNCO days, nung civilian ka pa hanggang ngayon na police officer ka, and at the same time napakadagal mo na diyan sa WCPD. So ano yung best practice na ginagawa mo sa buhay mo na kung saan ay nakakatulong para ma-de-stress ka at ma-recharge ka sa mga napakaraming mga concerns hindi lang sa personal na buhay, lalong-lalo na sa trabaho mo, na pwede mong i-share sa mga WCPD natin sa mga municipal police station? Sa akin, Mate Sheng, being the Chief WCPD nga ng Tuguegarao City, lagi kong sinasabi sa mga tao ko, mga personnel ko, lalong-lalo na sa mga WCPD. Actually kasi, CCADS at saka WCPD ang hawak ko doon. At nakikita ko na yung mga WCPD talaga ang kailangan na nila ng anong tawag doon, yung outlet nila doon sa mga na-encounter nila doon sa pag-iimbestiga nila sa mga cases natin. So sa akin, being the chief nila, alam mo, ginagawa ko kung minsan, sabi ko, kung yung client nyo ay talagang na sa dibdib nyo, ganon, pinapasa namin sa iba. Naghanap ako ng ibang investigator ko para siyang hahawak. Kasi kung nakikita mo na talagang affected na yung investigator mo, hindi na niya magagawa yun, mas maganda na ibigay mo sa iba. Sa akin naman, pagdating sa trabaho, huwag mo dapat na isipin pa pag nandun ka sa bahay. Pero sa atin, hindi natin maiwasan yun. Kahit na sabihin mo na dapat maiwan ka dito sa opisina dahil pang ka lang, office hour ka lang, ganun. Pero sa atin kasi wala din eh. Nandun ako sa bahay, tinatawagan ako ng mga tao ko, ma'am, anong gagawin namin, ganito. Paano yung mas maganda kasi yung suggestion namin mas lalong mapapasubo kami o ganito. So sa akin, magiging cool ka lang. Para makapag-isip ka ng mas maayos, dapat naka-focus ka doon sa talagang kailangan mong isolve. Kasi kung yung isip mo ay yung magulo, hindi mo masosolve ang isang bagay. Pagdating sa trabaho kasi at saka sa family, mahirap talaga. Kaso lang sa akin, kailangan mo talagang i-balance yun. Balansehin mo kung ano yung pwede mong time na ibigay sa trabaho mo, pwede mong time na ibigay sa family mo, upang sa ganun ay yung win-win solution ba na sinasabi natin. Nandoon na yung pinakamahirap na sitwasyon natin. Kaso lang, kailangan na harapin mo yun. At kailangan na may solusyon ka na talagang sagawa mo para sa ganon ang magiging problema ay masolve. Hindi ka lang maghahang doon at babalikan mo na naman. Sa akin kasi, kung ano na yung pwede mong gawin ngayon, gawin mo na. Huwag mo nang hintayin pa ng mamaya na yan. Kasi baka mamaya may another na naman na darating sa'yo, ay talagang matatabunan ka.
yan ang lagi kong sinasabi na mag-focus kayo sa ginagawa ninyo para sa ganun, mas maganda at na yung pinaka-best nyo talaga ang ibigay nyo para yung magiging result din ay yung best. Kaya nga sabi ni COP namin dati na kung hindi dahil sa mga personnel ay hindi kami nag-best. Totoo yun. Dahil sa mga effort nila. Yung best effort talaga ang magiging puhunan natin upang sa ganun ay ma-reach natin kung ano man yung hinahangad natin. Meron lang akong kalimutan ko si General Wow ba? O, kung maalala nyo si General Wow. Ay, ganoon ba, ma'am? Sabi niya, Rodel, ibatim na ta problema di balayo tap numayat ti panag-question mo. Focus. Huwag niyong dalhin yung problema sa bahay ninyo, sa trabaho ninyo, para nakafocus kayo. Yan, maalala ko si General Wow. Matagal na nag-retire ito, pero 2007. Kasi sa totoo lang, Sir Rodel, ang pagiging WCPD, yan talaga yung pinaka mahirap na trabaho para sa amin po na mga kababaihan. Kasi kayang-kaya namin mag-checkpoint, kaya-kayang namin mag-lecture kahit maghapon sa barangay. But when it comes to yung WCPD talaga at nataon na ikaw ay dumadaan, napakahirap pong magtrabaho kung paano mo yung tamang i-handle. And it's good Lalo na na kapag nakaka-relate ka sa problema na parang ganito yung problema ko sa And it's pamilya ko. good na narinig natin mula kay Captain Tagyam na may mga ibang available na WCPD siya at na naka-ready, nasasalo in case na ganun na nakikita mo. Kasi talaga napakahirap po talaga yung trabaho ng WCPD. Kasi maalala ko, mate Michelle and mate Rosemary, nagkaroon ako ng study that time na tayo, marami rin ang nakikita kasi natin na mga nagko-complain is yung mga nasa mga ordinaryo lang na mga kababaihan. Pero kung talagang pupunta ka i-deeper mo, magkaroon ka talaga ng study ng mas malalim mga pagkandak po ng investigation. Marami rin sa atin na mga nakasuot ng uniform ang dumadaan diyan sa mga tama po yan, sir. Marami pong mga women in uniform ang dumadaan po or biktima po nitong tinatawag po natin na BAUSI. But then again, sabi nga nila, it's good na meron po tayong nitong uniform na kung saan ito po yung iniisip po natin ano na lang ang sasabihin nila bilang isang pulis is ganito. But then again, bilang bilang advocate na din ng mga kababaihan, kailangan po nating it's high time na magkaroon na po tayo ng boses. Kasi bakit sabi ko na oras na magkaroon po tayo ng boses, napaka-useless po yung mga batas na ginawa para sa mga kababaihan kung tayo mismo na advocate nga po nitong sabihin na natin human rights or itong women empowerment ay hindi po natin kayang magkaroon ng boses kung tayo pa ay dumadaan sa mga pagkakataon na ganyan. Yan, ang daming karapatan ng mga kababaihan. Paano naman kami? Okay ba, kaibigan? Itutuloy natin ang Women's Month sa susunod na Webes. Ibang set naman yung kukunin natin. Although classmate pa rin po nila. Pero yung experience nga, magkakaiba po sila. So, matanong din natin sa mga susunod, paano nila hinahandle. Ito kasi, sir, is nasa mga provincial, So, mas maraming maikukwento yung mga susunod na bisita natin. So, any parting message sa Mate Michelle and Mate Rosemary? Maraming salamat sa pagkakataong ito na naibigay sa amin na maging guest dito sa RBC. At nagpapasalamat kami sa lahat ng nanonood, lalong-lalo na sa aking PIDMO family, led by soon-to-be Police Lieutenant Colonel Marlo Dangarang, sir, and sa lahat ng officers and PNCOs and NUP ng PIDMO family. Thank you po sa lahat, Mate Cheng and Sir Rodel, sa pagkakataon po na binigay ninyo sa amin. Sabi ko nga, sana hindi kami ang mauna ni Mate Michelle. Yun po, sa mga kasamahan ko sa WCPD, TCCPS, and of course sa CCADS ko din po, sa Human Rights din po, at sa lahat po ng personnel po ng Tuguegarao City. Ang masasabi ko lang ay magtrabaho tayo ng mabuti para sa ikabubuti ng ating lungsod. At sana makamit natin yung kaligtasan at kapayapaan dito sa atin.
with the help po ng ating local government at sa pamumuno po ng ating mabait na bagong Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Gary Matagay, sir. Yan, humabol si Ma'am Manny Anog. Oh, sabi niya, good morning sa mga naggagandahang warang lipi na classmate ko. Sabi niya, good morning po dyan sa may San Isidro. Yan at talagang medyo sumobra na po tayo ng oras at maraming salamat po sa atin pong naging bisita sa isang oras na programa po natin dito po sa Cagayan Police in Action. Ang atin pong WCPD officer po ng Cagayan Police Provincial Office, Police Captain Michelle Villanueva at ang tagapagsalita po ng Tuguegarao Component City Police Station. At the same time, ang kanila pong CCAD officer and WCPD officer, Police Captain Rosemary Tagyam. Maraming salamat po for gracing our humble invitation para maging bisita dito po sa programa po natin bilang pagsisimula nga po ng Women's Month celebration. And alam ko na napaka-busy po kayo, but then again ay nandito po kayo, nakasama namin kayo ngayong umaga. At sa lahat po ng tumutok, nanood at sumubaybay dito po sa isang oras na programa po natin, maraming salamat at magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Huwebes, parehas na oras 8:30 to 9:30. Yan, salamat po sa patuloy na pagsuporta sa lahat po ng programa ng Cagayan Police Provincial Office sa pamumuno po ng atin pong Provincial Director, Police Colonel Mardito G. Angulwan. Ako po ang inyong abang lingkod, ang tagapagsalita ng Cagayan Police Provincial Office, Police Captain Sheila Joy N. Fronda. Nagsasabi po na mag-ingat po tayo palagi and happy Women's Month sa lahat po ng mga kababaihan. Tabayanan nyo mamayang hapon yung suspect sa pagpatay kay Barangay Captain Gakuan ng Enrile nitong nakarang eleksyon. Ipapakita po ng ating buting Regional Director mamayang 2:30. Tabayanan po ninyo kung sino po yung suspect na to. Okay? Hanggang sa susunod, dito lamang. Ako na sana, pero hindi pa tayo magtatapos sa Women's Month. Hanggang sa susunod, mga kaibigan, dito lang po sa Cagayan Police in Action. Good morning and happy Women's Month. Cagayan Police Provincial Office. Alerto, agad, action agad, mas mabilis, mas maaga, mas ramdam ng publiko. Lahat kikilos at walang makakalusot. Dayan 911. At asahan niyong darating kami sa loob ng 5 minuto.